What's up mga homie, what's up mga homeboy, mga katrops? Welcome sa isa ng Battle Hattle with Marikita, ang inyong CEO Battle Hattle Lera ng taon. At itong video na to ay requested sa atin ng isa nating tropa dyan sa YouTube. Gerald_123. Ito na yung nire-request mo, laban ni GL versus Sayad. Binigyan mo ko ng tips dito. Nandito yung train of thoughts. Kaya kung ready ka na, ready na ako. Ready na sila. So, na tayong lahat. Game na. At kung hindi nyo pa alam, yung criteria for judging ni Madam, nandyan sa pamantayan ni Madam sa YouTube. Check nyo na yung video na yan. At 6 times kong paulit-ulit sinabi. Kaya, kung hindi nyo mamaya-memorize yan, i-play nyo 100 times. Let's get it on. Let's do this. Nanalo ng coin toss, si GL. Piliin niya ba una si Sayad? Tig 2 minuto dapat. Ito yung pagbabalik ni Gilbert sa TIU. Naway hindi agad huli. Paano? Ito rin yung unang universikulong may sayad kaya ang harap sagad. Sige! Akto! Pakilalang profesor tong estudyante, hiyaway nakakatanga. Sa lahat ng hinahin sa akin komedyante, ikaw ang pinaka nakakatawa, gago! Paano sa panahong madali matuto, naging trip niya magturo? Alam mo bang ang kumakanta sa tono dito ay pinapatahimik? At kung sarado lang tong Tagalete sa sistema ng palo, pagkakatukin ko yung bungo hanggang sa bumukas yung isip! Tsaka lalantad sa lente mga resibong naghalo at lagda ng mga sinaunang pinagbasihan niya tumitik. Kaya kung ikaw ngayon ang ang ayon sa sumusunog ng hula, ito'y kaso lang ng bagong instrumentong tumutugtog ng luma! Train of thought, ginasgas nang di bumakas ang pagkapotsu. Mula Ehipto to the moon, ano ka disipulo ni Konsu? Train of thought, ginasgas nang di bumakas ang pagkapotsu. Mula Ehipto to the moon, ano ka disipulo ni Konsu? Tagnarag sa dedikasyon yung buwan sinimbulo na Zoom. Paglapag sa destinasyon yung buwan pinikulo, kaboom! Sobrang simpleng pambabasag, di para umall-in. Mga damdamin na bagabag, ito'y pwedeng pabordin. Reaksyon sa ilinatag, ba't tipong never before seen? Pagsasadula lang to kung paano nagkalas-kalas yung kampo noong 2014! May piraso sa disyerto, sa karimlan at lalim, kahapon hanggang kamatayan, nalalaman isinalin. Sa loob din ng kabaong may tumalsik na bitak. Hindi ba sa muling pagkabuo yung pagkasawi ay mas tiyak? Pero sa kabilang banda, isa siyang patunay na naapagpabunga yung mga naunang magtanim sa kabilang banda. Pero nandito para pagngangangat-gatin. Sa ilang tansya, pantanggal kalma yung pagdudugtong mo ng kalokohan. At kung magmamatigas, tanggapin mo tong pakulo ng bukal sa kalooban. Usok ilong at magparinig, umalsa na itong inalat sa dilig. Naluot na yung ginaw, sigaw ay may kusang nginig. At lumambot na tong hindot, tunaw sabok ang bibig. At para sa alaman ng lahat, hindi naman GL, kundi BLKD yung hinihirit ko. Hindi para sa kung anong titulo, para maperpekto lang yung sirkulo sa pagbaba ko ng hagdan. Kaya kung sasabihin mong ikaw yung mas pinabisang alin na makakapihit sa akin, hindi ba marapat lang linawin, nawawala lang yung balakid kaya ka nandyan! Bago ko simulan yung round 1, if that's fine, gusto ko lang sabihin yung panapos na punchline. You're screwed. Okay, game. Bago magkalimutan, well, ating balikan yung nakaraan. Alam nyo bang, unang MC name ni Barry ay Barricade? Yes. At alam nyo ba ka-rhyme ng barricade? Hindi. Di ako papatol sa ganyan. Kasi pari lame. Yan yung dating game. English na multis. That's what Barry hates. At para ma-validate, dapat tag-alog lang, tas mag-fabricate at mag-animate ng kung ano-anong pag-decapitate, tas i-calibrate yung body weight, chop-chopin, tas ma-fascinate sa mga pusong nagpapalpitate, yung laman i-marinate, katawan i-acetate, balatan yung muka, gamit blade, tas i-laminate para may ready-made ka ng maskara para sa susunod. Pare, wait.
Where was I? Barricade? Okay. Buti nag-name change ka, Barry. Kasi kung sakali, yung debut neto, Barricade versus Balakid. Wow. Sa talastasan na pili, dalawang pader na nagharap, nagpataasan ng ihe ang kaso. Sa pangasan kadiri, kaya ating tandaan, barikada sa aktivista, well, madali yan lampasan. Kaya't pag sinabi kong Barry, sabihin nyo kada, Barry! O Barry! Laban mo ang boring. Tung Balakid di hubogo o Barry! Nakikinig na tao sa audience ay tulogo o Barry! Kasuharang ay pulpol na turingang Barry! Pero wala kang ground control! Pero kahit na humarang, Diyos ko di yan gagasgas. Parang atleta lang sa hurdle hakbangan ko when I dash. O Barricade man o Balakid, sa parehas lalampas. Kasi Barry, Allen, mawawala yan in a flash. At anong silbi ng barikada kung nasa loob yung kalaban na kaamba? Kakampi mo lang sarili mo tas trinatraidor ka pa. Kaya nang mistulang si Aquaman na sa desyerto na tusta, o Superman na may kryptonite nakatago sa bulsa, o Batman sa umaga sa stage nawawala. Mga berso ganun din. Habang GL Green Lantern, kontrolado ko yung ring. Aquaman, Flash, basta Justice League yung reference. Kung yung logic ni Gamay, ayaw niya sa komedyante pero sa comics siya patay, aray. Na-connect ba? Iputol-putol to mag-isip, kaya labas ay GG. And there's no way I'd Marvel sang madalas madisi. Stats, 85% ng kanyang battles may choke at stutter. Kaya please, Barry, gawin mong 90, please mag-choke ka na. Kasi kukulangin to. At kung may fake choke ka na skim, please, totohanin mo. I'm professional, hindi. Di ako ganun kagago si. Reverse kong bursa, reverse Nazareno, ito na may reverse psychology. Oo, mag-choke ka. Uy, daan mo lang sa presence. Kahit wala namang punto, yung image at sound, isigaw mo lang. Kahit abstract yung essence. Kahit walang suntok sa kada round, o mag-choke ka. Para believable sa tao, o mag-choke ka. Para acceptable yung talo, o mag-choke ka. Paulit-ulit na parang nagpabaya. At baka, pagkabisado mo na yung choke, makalimutan mo na siya. Pero either way, ito naman yung big dog ari ko, shoot. So cute, sige, lamon lang ng lamon. Ako yung lason na homebrewed. Ako yung tsokolate na nakahalo sa dog food. I'm so rude tong baliw. No good, kahit luwagan mo yung tornilyo, you're screwed. Na-enter ko pala, sorry. So, sa round 1 ni Sayad, Sayad Sagad, yung rhyme niya, in-angle niya yung pagiging guro ni GL. Yung, sige, di ba dinisclaim na to ni GL na hindi naman talaga siya teacher? Kumbaga yung way lang ng pagsulat niya tsaka ng pananalita niya kaya siya nagmumukhang teacher. Ewan ko kung teacher talaga siya. Pero according to him din sa last battle na napanood ko, dinisclaim niya na hindi siya teacher. And then, sabi niya, pagkakatukin yung ulo para mabuksan yung isip. Maganda yun, no? 'Di ba? Para bumukas ang isang pinto, kailangan mo ngang katukin para marinigan ng tao dun sa loob. 'Di ba? Same thing din yun sa sa utak. Kailangan ginigising natin yun. Kailangan nating ine-exercise yung brain through, halimbawa, sa mga ganitong laban, through pagsusulat, pagre-research, pagbuo ng kanta, yun. Dun sa ganong paraan mo mabubuksan mo yung isip. Kapag nilalawakan mo pa yung pag-aaral mo. Lagay ng something sa brain through reading, through researching, ganyan. And then, yung train of thoughts. Dito na pala pumasok yung train of thoughts, no? Gasgas na daw yung train of thoughts na yan. Yung konsu, ano yung konsu? Di konsu. Tapos sotpu, potsu, potsu, support, diba? And then yung buwan ginawang zoom. San ka punta? To the moon, road trip, vroom, yun ba yun? Tas nirhyme niya sa boom. Never before seen, kalat sa kampo. And then, pakulo.
alam mo, kailangan mo talagang maging sa laban ng ganito, kailangan mong maging marites din somehow, no? Hindi naman natin sinasang-ayunan sana yung pagiging marites ng isang tao. Pero sa kanila mismo, sa flip-top community, sa flip-top Battle League, marami silang issues din sa buhay na kailangan mo ring, ano yun? Paano yun? Ano daw? Sino? Sino daw? So, maraming mga kailangan mo ring dive na mga nangyari sa buhay nila na tayong mga nanunuri, kailangan din nating humabol para makarelate tayo dun sa ini-angle nila. Kasi once na katulad nito, once na hindi ka na, matagal na ako hindi nakakanood ng liga. Parang recent ko lang ulit inaamats na manood kasi ibang generation na eh. So, baka sakaling may mga bago na tayong mapupulot. So, tapos nagbalik si Eminem, kaya parang ginanahan akong manood ulit. So, etong mga issues, kahit even itong last year, hindi ko na to nare-relate. Hindi ko na to alam. So, i-comment nyo na lang kung ano yung mga ganap sa flip-top. Paki-comment na lang dyan mga guys para makahabol tong nakikimarites. Okay. And then, pakulo, inalat sa dilig. Ang ganda nung inalat sa dilig. Kasi, kahit siguro sa halaman, kapag natalo ka sa pagdidilig ng halaman, it means hindi ka nagdidilig ng halaman, hindi ka tutubo, hindi ka mag-grow bilang halaman. At kung i-reflect mo yung sarili mo as a plant at wala kang dilig, hindi ka rin talaga uusad, hindi ka lalago, 'di ba? Hindi ka mamumunga. So kailangan mong diligan yung sarili mo para mamulaklak ka, 'di ba? Yung kinall out niya si Balakid na kaya lang nandiyan si GL kasi walang Balakid. So, pero kung nandiyan si Balakid, siya siguro yung kalaban niya. Anyways, yun. Ang nagustuhan ko yung inalat sa dilig. Magandang magandang imagery yun. Pero sana mas kinalmahan niya onte yung ibang parts, tapos in-emphasize niya yung yung mga magaganda niyang lines. Kasi, ang nangyari, bato lang siya ng bato, hindi ko naintindihan yung iba. 'Di ba? So, ayun. Punta na tayo kay GL. Ito pa lang, if that's fine niya. Parang opening, niya na to, no? Opening remarks niya na to. Parang, halimbawa tayo sa pagbate, pagka may, tayo, kahit sa letter, meron ganito sa business letter, merong pagbati diba? Like, hello, everyone, parang ganun. Ito naman yung that's fine, something niya. And then, tinwist niya na yung, sasabihin niya sa last, you're screwed, para familiar na yung, yung crowd na makakahabol sa kanya, makakasabay sa kanya sa you're screwed. And then, in-angle niya yung barricade. Maganda naman yung ginawa niya dito sa round 1 niya kasi nilaro-laro niya yung barricada. May barricada as kalaban, bilang wall, barricade na nagpa-protect sa'yo, and then, marami siyang compared sa barricada. 'Di ba? And then, ang ganda rin ng mga rhyming niya. Yung acetate, marinate, precipitate, barricade, ano pa ba yung palpitate? Something may mga tate, ganyan. And then, binanggit niya yung magpataasan ng ihi, yung barikada, yung crowd engagement. Ito, nakuhang-kuha niya yung crowd dito. Yung, pag sinabi kong barikada, di ba? Parang yung nangampanya si Marcos kasama si Kuya Andrew E, di ba? Pag sinabi kong Bongbong Marcos, di ba? Di ba? Ganon. So, parang ganun yung ginawa niya. Hinipe niya muna yung crowd bago siya dumire-diretso. Kaya maganda tong ginawa ni GL dito, yung crowd engagement. And then, kakampi yung trader. Wait, sino nga ba yung nabanggit na rin tong yung mga akala mong kakampi,
Yung pala traidor. Yung pala kaaway. Basta something ganun. May ano na rin. Oo, nangyayari talaga to sa buhay na yung mga taong akala mo kakampi mo pero tatraidorin ka rin sa huli. Sasaksakin ka pa talikod, di ba? And then, Superman, Kryptonite, inangle niya rin yung pagiging isang nilalang na may kahinaan, di ba? At nag-reference siya doon ng mga superheroes sa Justice League, and then nag-Marvel siya. Tapos from there nag-reverse psychology siya, and then abstract essence. Nagustuhan ko dito yung mag-choke. Sige, mag-choke ka. Sige, mag-choke ka. Para pag nakabisado mo na, makakalimutan mo. Nilaro niya yun eh. Pwedeng double meaning yun eh. Pwedeng maganda. Pwedeng positive way. Pwedeng negative way na, nga naman, mag-choke ka ng mag-choke. Hanggang pag nasanay ka na, makakalimutan mo ng mag-choke. Pero, maganda yun in a sense na hanggang sa masanay ka, kung magpa-practice ka na hindi ka mag-choke, makakalimutan mo ng hindi mag-choke kasi nag-practice ka para gumaling. Pero kung sa negative naman, parang sasabi niya, mag-choke ka pa ng mag-choke. Sige pa, mag-choke ka pa ng mag-choke para totally makalimutan mo na lahat ng ng lines mo para hindi ka na makalaban. So, either way, both ways, 'di ba? May maganda at hindi magandang epekto. Yun. Yung chocolate na nakahalo sa dog food. Yung mga aso kasi, para sa kanila yung chocolate, yung chocolate toxin yun sa kanila. Hindi sila pwedeng kumain ng chocolate, mamamatay sila. So, yun. So, parang sinasabi ni GL na kapag kinain siya ni Sayad, mamamatay siya kung siya yung aso, diba? So, anyways, maliwanag yun, si GL yung panalo. Though, di ko pa nakikita dito yung consistency niya. Kasi iba-iba yung reference niya. Pero maganda yung barikada niya. Nilaro niya yung barikada. Game round 2. Panapos na bara, I'm screwed, tapos na unscrew, tapos na screw ulit. Yun ay panapos na bara, tapos na to, tapos na. Hindi pa siya punet. Pero andito pa pala to. Sige tuloy, pagkakalikot. Ngumunguso sa kamaotang inang to, magkakabingot. Andito pa pala ako. Sige sa muling pagpapaikot, sayad ba yung sayad kung di nakakalimot? Pero GL ba yung GL? Kung tunog tuna yung tura, observer sa observer, yung thoughts ko ang kuha. Critical kung tumula, technical kung mag-emote, laking evaporated alpine, crossbreed ng mga goat. Tipong natitipsi sa Yakult. Na-steady na tumas, maestrong walang bisyo, maginoong batas, Ginto nga kung bumara pero abot kayang bilhin. Paano dugo walang lukso, paano lukso walang diin. Ganyan katabang, nabudol mo buong bilog. Pinapakaing pilit sa pilit na hinog. Maarte sa tsibog, dagit na yung binti. Bakit ako galit? Bakit naman hindi? Paano sinasabi mo problema? Pambatang komosyon. Habang sinasabi ko wala nang tubos doon. Kala mo wala nang solusyon? Di kinaya ka kasermon kung merong kabilang buhay malalaman mo na meron. At pababa na ang sintensya dito sa panggap na taga-usig. Pumipikit sa ebidensya habang tumutulay sa lubid. Ang taas, hindi maamin. Sunod lang sa patok, mababaw o malalim. Baka lunod lang o bagok. At ako nga ang daan palabas at ikaw ay palabas na nga.
Paano ako rin ang daan papasok sa Ataulo sa Banga. Bisaya na nagbibo na sindikato pinanis, ilustrado sa libro ulol, ilustrado in the flesh. At inalay ka sa akin ng gubat para mag-iba aking takbo. Paano pag bumaba ako sa gubat, buong gubat makakalbo. Nabibila, nasusukat at may hangganan yung palakpakan na hinakot ang subukan mo, kalimutan yung nararanasan na kilabot. Subukan mo. Yo! Bago simulan yung round 2, gaya ng kanina, gusto ko lang sabihin yung panabos na linya. Okay? Check. Sumabay sa current. Okay, game. Round 1, nakaraan. Yung unang panahon, round 2 naman yung present kung asan ka ngayon. Stats, alam nyo bang? May 23. Oo, 23 battles na si Ralph, pero 3 lang. Oo, 3 lang yung kanyang na 5-0. Yes. At 2 sa 3 ay si Zaito at si Tueng. Well, no offense. Yung isa ay puro freestyle. Yung isa ay puro props. Kaya gets na ng lahat. Na yung kaya mo lang masweep ay yung nagkakalat. Kasi split kay Flick G, split kay Nikki, split kay Liljan, kay Krega, kay Pistol, kay Fruz, kaya grabe ka. Sa dami mong split, daig mo pa si Mystica, takte ka. Itodo mo, ibayad mo lahat, cause this ain't for free. Huwag kang umasa sa split na parang KKB, pero intense delivery. Kaya ironics what I'm thinking. Paano sa laban, may conviction, pero panalo di convincing. Habang ako, kahit ganito, hinihimay yung section. Sa battle, malascalpel o precise dissection. Ika'y di bolo, di itak, well, surgical ang aking modus. Pinagalong Superman at Cyclops, ganon ka laser focus. Kaya laging 5-0, o body bag yung branding. Kasi kung puro classic game, di ka tataas sa ranking. Tama? Yo, tas panay, welcome to Battle Rap. Yan kanyang buod. Kung panay welcome ka lang, boy, edi wala ka sa loob. Ikaw yung aso dun sa gate, kaya nung ahon ni 8, alala nyo, habang kamao nagsusuntukan, kay Liljan, munti kang ma-upset. Habang may uprising Royal Rumble, sinahog ka sa pakbet. Ay, shit. Tas sa laban ni Zack versus Invictus, naging props kanyang lagay. Pinalabas siya ng maestro, estudyanteng pasaway. O sa gitna ay sumabay, ang naghandang mag-intercept. Yung proud na siya halimaw, nagmistulang teacher's pet. Tas ang angas mo kay Tueng, kay Hansel bumagsak. Minani ka sa saksak, baka minani ka lang ng sak. Saktong professor din ako, kayang mag-attendance. Kaya ako'y magtatawag ng kanyang descendants. At ang una sa listahan, yung alas sa test tube. Unorthodox bentahan, dumalas sa left hook o lumakas yung left field. Siya'y kumalas sa textbook. Kaya ika'y magpakilala, lumabas ka. Yo, lumabas ka. Yo, kumalas sa textbook, lumabas ka. Gagi, kinakaila ka. Tamo pati tamo. Gagi, kinakaila ka. Tamo pati tamod mo, kinakahiya ka. Kasi nananaksak ka ng manika, ngayon minanika sa saksak. Ikaw yung ginagamit na manika, habang ikaw yung kinukulam. Paulit-ulit yung pagtusok, pumupurol na yung biswal, manika ng manika, kaya talim nagiging dal. Habang ako, hasa lang ng hasa ng sandatang gamit, sa sobra kong paghasa namatay yung blacksmith. That's it! Kahit promo pa sa kumo, ibang klaseng magbasag. Dahil ang halimaw ay halimaw kahit saan man ilapag. Kaya eto na, yung serena, sa mga halimaw na tulog, sa pagkain na busog, sa lalim na lubong may malalakas na huulit, na sa radar na sagap. At syempre, eto rin si Ralph, kung gusto nyo ng warm up. Kaya tara na mga Diyos, ahon na, sumakay sa torrent, pero kaya ba ng old God sumabay sa current? Ayun pala yun. Oo nga. Thank you, pangalan nito. Thank you, Gerald123, Ito pala yung nagtatawag ng All Gods issue. Nagtawag ng All God nga, no? Kumbaga, pinapabalik niya na yung mga iconic, yung mga classic na matatanda ng nilalang sa flip top. Matatanda!
Grabe lang years na ba? Oh my gosh. Yung years na ba? May 1 decade na, di ba? Tama ba? 2000... Yeah, meron na. 2010? 2000... Yeah, meron na, di ba? Parang 14 years. 14 years na, no? Game, round 2 tayo, round 2. Sayad. Wala akong masyadong wala akong masyadong nakuha. Yung something observer, crossbreed ng goat, natitipsy sa Yakult. Yun, ang cute nun. Ang ganda nung tipsy sa Yakult. Paano ka na lasing sa Yakult, di ba? And then, matabang daw si GL. Marami siyang ginamit na paghahalin tulad kay GL na pinalabas niya na matabang si GL, di ba? Katulad ng parang pinapakain sa napilit na hinog. Halimbawa yung mangga. Diba yung mangga, masarap siya pag hinog siya sa tamang hinog. At hinog sa puno, diba? Kaysa yung pinipilit hinugin sa mga banga. Alam niyo yun? Kasi lumaki ako sa Nueva Ecija. Kumbaga doon ako yung early childhood ko doon. Yung kapag yung mangga, hindi green pa siya, yung mga kalabaw, green pa siya. Tapos ipapasok siya sa banga, pinapasok siya ni Lola sa banga, tapos binabalot ng dyaryo. Hinihinog siya, pero hindi siya ganun kasing tamis nang galing sa sa puno mismo. So ako, may mga times na umakat talaga ako para dumekot dun sa mismong puno. Naghanap ako ng hinog mapula-pula. Yung mga area pa naman ng hinog na mangga, dun pa banda sa may taas kasi masarap yung naaarawan mismo, 'di ba? Tutok sa araw. Yun. So anyways, dahil doon naalala ko yung childhood ko. Thank you. Thank you, Sayad. Quezon City ka. Taga-saan ka? Where are you from, homie? Quezon City. Taga-Batasan ako sa Quezon City. And then, pilit hinog. Ayun na nga. So, pinilit hinog. Kabilang buhay. Parang malalaman mo na mayroong kabilang buhay. Well, may pangako sa Bible. May pangako yung Diyos na magkakaroon ulit ng panibagong buhay dito sa lupa. Na bubuhayin muli yung mga namatay. Yan nga, nasa Apocalypse yun, sa Revelation, sa dulo ng Bible. Makikita nyo yun doon. At di natin sure kung kabilang buhay ba yung tawag doon? Kasi pag sinabing kabilang buhay, iba yata yung kabilang buhay sa pagkabuhay muli. Diba? And then, anyways, doon tayo sa daan palabas. Siya yung, si Side yung daan palabas. At siya rin yung daan papasok sa kabaong ni GL. Yan. Okay naman yung imagery doon. Kumbaga, life cycle. Parang pinapalabas niya na ako ang life cycle mo, GL. And then, naranasan na kilabot. So, parang yung ending niya, hindi ka masyadong nag-gets yung connection. Masyadong madami. Masyado siyang madaming in-angle. Yun. So, kaya naman tayo kay GL. Sumabay sa current. Mamaya pa niya to sasabihin, sa round 3, kasi hindi niya binanggit sa round 2, eh. Kasi kanina, nung, binanggit niya yung pang-ending niya ng, that's, you're screwed, sinabi niya, eh. But, yung sumabay sa current, hindi ko narinig. And then, kayang masweep yung mga nagkakalat. Kasi, kumbaga, yung dalawang panalo niya, kay Zaito, tsaka kay, kanino? Yung isa, basta yun, in-angle niya na ang kaya mo lang talunin yung mga nagkakalat. Diba? Naglaro siya ng sweep. Kasi yung sweep pag nagwawalis, no? So, kinabit niya, kinonect niya sa nagkakalat. And then, nag-surgical siya, nag-focus, lens something siya. Classic game. Nilaro niya yung word na mani. Minani, hanggang sa naging manika. Sana ginamit mo na rin yung minikaniko ni Monica, ang makina ni Minika. So, yun. Pwede na yun. Joke lang. And then, yun. Nag-orthodox sa textbook. And then, yung pala pinapasagot niya yung mga kakampi niya, mga tropa ni Sayad. Pero hindi naman
sumagot. So, parang sa niya, kinakahiya siya ng mga anak niyang tamod. Tama ba? Kaibigan niya tamod. Anyway, so, dahil kinakaila daw siya. And then, minaniki sa saksak. And then, yun nga yun kanina yung nilalaro niya yung mani Connected naman siya doon, so okay yun. And then, manika, naging doll. Manika as in doll, na face na parang something. And then, all God, sino yung nagtawag siya ng mga Diyos. Okay. Kay GL pala yun. Si GL pala nag-umpisa nun. Ikaw naman pala GL eh. So, yun. Dahil nalaman ko na yung isang issue, si GL pala nag-start nun. Okay naman yung round 2. Para sa akin, yung round 1, tsaka yung round 2 kay GL. Yeah. Sa effort ng sulat, makikita mo, GL, delivery, GL, sayad, puro pasigaw. So, game, round 3, kapit lang. Umepal daw ako sa battle ni Sak. Nag-alay lang ako ng balikat sa kapatid, pero sino ba sa amin yung naon? Pwede din naman kitang alayan ng balikat eh. Parang McGregor to si Ron. Nagpaulan siya ng pangalan. Mga pambala na pantangi. Habang kaululan ko pang lahatan, garapalan na pagsagi. Nakakakaba, kanino ka ba nagbabahagi kung nasapian ng sumapi? Kaya sino ba yung sino? Tilanakan sila talino, perdigana ito iho at kinikwenta mo mali lang. Isang atras, dalawang abante sa estilo na hilo, kakalaro mo sa sequence na wala ka na sa bilang. Ikaw ba yung nahirang, pambihirang inakay? Bakit panlilimos ng puntos kinikilos ni Waray? Kung sa'yo'y natapos sa 7, pagkakasalang sumakay, 10 utos, pati nag-utos, pinagpabalik ko ng sabay! Sabay! At higit na to sa battle! Dito banal-banalan contest, lirikal na biblikal ba tong nagbibidang talongges? Aral sa salita ng Diyos, tinutuos ko alam Moses. Kamusta ngayong rumirehistro to sa utak mo na may kasamang boses? Inusisa mo ba ako? At meron ka bang natutunan? Hindi sa iyo yung pangarap pero ikaw yung naguhuan. Walang alisan pwesto, proyekto ay di matitenga. Nasimento pa sikreto, ito'y teatro ni Imelda. Kaya ascend lang ng ascend. Kasi mabilis siyang matuyo. Babakbakin kapag inabot. Aahon payoko. Pasuko na huminahon. Sandata na binaon. Na diskarga, na disarma sa eksenang badugo. Kaya good luck. Godlike, alagad! Pag naglabas ako ng bakanteng at ahoy, matatahuan gaga! Bukas! Higa! Bukas! Iwa! Bukas! Piga! Sara! Tangina! Teka! Bukas! Dura! Giba! Sira! Mata! Luwa! Nganga! Kanino ba yun? Putangin na pumusta kayo dito! Pero babalik ding realidad yung utak na namasahe. Premonition lang to lahat, may naumit man na detalye. Magpaulit-ulit man sa utak mo nga aking mga sinabi. Gawin mo lang yung dapat mong gawin na parang walang nangyari. Seryoso na. Pag si Barry long hair, Jesus, you stupid pen and pen looking gangster, simple kong nasilip, saktong bara niyang dala ay pawang katang isip. Di ba nga ito ang yung gusto? Imagination lang yung power. Pag ito yung Rapunzel, papasabugin ko yung tower.
At kahit si Goryo na matalas, di makaka-cut through. Kung si Goryo yung sabon, ikaw naman yung shampoo, that's true. Oh, hair jokes. Tawag dyan, conditioning. Para hindi boring. I'm flexible and that's clear. Binigyan ko lang ng kulay as if someone died here. Oh, patawa! Pinakita ko agwat kung dikit man yung palitan. Mas kumpleto elemento kung gabuhok lang yung pagitan. Kasi tanong, sa isang dekada niya sa liga, sa isang dekadang movement, ano ba? Ano ba yung specific niyang improvement? Sige nga, kahit isa. Maliban sa gumaling magkabisa. Wala. Kaya't kung ako yung underdog, edi go. Ako na nga yung aso. Tatanggapin ko yung anyo. Kasi 1 taon ko na improvement, 7 taon para sa'yo. Kaya't kahit na matagal magpahinga, wala sa'yong mag-iiba. At kung magtatanggal ka ng kalawang, wala sa'yong matitira. Kaya kung round 1 yung past at round 2 yung present, well, din ako magpipigil. Round 3 ay oras na. Ito na yung big reveal kasi Ralph, real talk, galing ka sa future. At kami nag-designate. Ikaw ay aming inatasan na sarap mag-infiltrate seryoso. Time travel, yan ang iyong power at yung una mong lapag laban kay 0 hour. Kaso, unstable ka pa nun. Di ka mapakali. Tinanggalan mo siya ng intro, ikay nagmadali, tasunod na laban sa maestro. Tasunod na laban sa maestro, ikaw ay naulol. Yung time travel ay inamin, linawag mo protocol, Ralph. Sikreto dapat yun. Na binunyag mo proudly. Kaya aming binuray yung memory at ikay nag-choke sa round 3. Kasi agent ka lang namin na may factory defect at yung madalas mo na amnesia ay isa sa side effects. Kaya hindi ka nag-evolve. We actually cursed you. Manipulado mo yung oras at kami yung curfew. Kasi galing ako sa future kung saan 3GS si Arik. At sa uprising, siya'y napatalsik. Kung saan, may talo na si Mot at may panalo si Bagsik. Kung saan, Batas versus Goryo. Isa buhay finals. Yan ay na-achieve habang nasa office siya kasi di aprobado ang yung leave. Kung saan, bumatel ulit si Looney, 3v3, kasama si Abra at si Ron, kung saan may Royal Rumble, mga champions, at ako nanalo dun. Ang punto ko, nung sinabi mong ikay, representante ng hinaharap, di ko na lang yun sinita. Representante ng hinaharap o representante lang kita. Kaya Barry, Ralph, iba ako. Big brain, in-game, insane, di ko binanggit kanyang alias. Walang pake sa big names. Bawat battle sa akin blessing, akin yan isusumpa. May pangalan o wala, akin yan itutumba. Yeah, akin yan itutumba. Kasi, ganon yung concept. Dapat priceless. Walang baguhan at datihan kung hangad mo timeless. Kasi hindi ito battle. Exhibition di rin. Dahil ang panoorin si GL ay isang experience, oo. Shocking, electrifying, bumubutas ng eksena, o kakasi at kiluwa kuryente yung barena. O kuryente yung barena, di pa ba apparent na siguradong you're screwed pag sumabay sa current? Game, round 3. Sayad. Pantangi, pagsagi. Desapian ng sumasapi. Sequence. Nililito. Something ganun ba yun? And then, 10 utos. Nagbiblical Moises. Sana kung nagbiblical siya kay Moises, sinama niya sana yung dahilan yung pag-alis ni Moises sa Ehipto. Na sana mas kinuha niya yung mission ni Moises. Kasi may ginawa si Moises dun eh. Alamin niyo yun. Alamin niyo yun sa Bible. So, yun. Ba't siya tumakas? Diba? Pwede niya yun sana dinagdag ni Sayad eh. Yung pagtakas ni Moises sa Ehipto. And then, boses. Magandang, at least dito sa round 3, magandang pinakita ni
Sayad. May laban siya sa round 3 eh. Tapos, yung, kumbaga, pinahinga niya yung galit mode niya eh. Nag-cool down siya ng konti. And then, chatro ni Imelda. Di ako nanonood ng chatro ni Imelda. Nung nag-performing arts ako sa UP eh. Pero hindi ko alam yung chatro ni Imelda. Ahon na payuko. Pag umahon ka ba payuko? Kasi sobrang, ka na, hinang-hina ka na, kaya ahon ka ng payuko. Yeah, maganda rin naman yung aahon ka ng payuko. Pero mas maganda kung aahon ka ng pahiga. Try mo. Godlike, alagad. Okay. Realidad. Ito maganda rin tong realidad kasi yung utak na masahe. Masarap sa feeling yung utak minamasahe di ba? Yung, alam niyo yung parang ting-ting na ginaganon sa utak. Parang pagka yung nakakakilabot siya. Yun, maganda rin sa feeling yun. And then, okay yung performance mo, Sayad, pero yung sulat, patsi-patsi. Hindi siya connected sa isa't isa. Tsaka yung reference, hindi solid. Game. Kay GL, okay naman yung rebat, yung Jesus. Kapag Jesus, long hair, yung nagiging image, diba? Meron pa dating long hair na Jesus din eh. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Pero mas mahaba pa yung buhok kay Sayad, tsaka mas mukhang madungis. Tapos pinaportray niya si Jesus. Nakalimutan ko kung sino yun. Actually, si Sayad, mukha pa nga siyang matino niyan. Hindi naman siya mukhang gangster. Pero yun. Okay yung actually si Sayad, nagustuhan ko yung pagkamalalim niya ng very, very light. Medyo malalim siya na medyo nasasayang yung lines kasi sa halip na gandahan niya yung mga lines niya, inuulit lang. Parang nagiging redundant siya sa isang line. Pero okay din naman yun. May mga gumagawa naman din talaga ng ganun na nilalaro lang yung mga salita. Pero maganda yun kung may beat. Diba? Parang boom shakala kala kaboom shakala. Parang ganon. Pero maganda nga yun kapag sa beat. Pero pag a cappella, hindi siya maganda. Ang sinasabi ko, ang pinapoint out ko sa Sayad, maganda sana yung nilalaro mong mga salita kung ilalagay mo sa beat. Pero kung mag-a-acapella ka, isolid mo isolid mo na, sulitin mo yung mga lines mo kasi nasasayang yung round. At nangihinayang ako sa magaling na battle MC na hindi sinusolido yung laman nung round. So, game. GL. Si GL din ba yung nag-reference ng buhok? Yung clear something. Sa kanya rin ba yun? Yung nag-commercial lang shampoo na clear? Sa kanya din ba yun? Kasi kung ibang si MC yun, edi si GL ang original nun. So, yun. And then, yung nag-hair jokes, conditioning, okay naman yun. Kasi, kapag nagko-conditioner ka ng buhok na buhol-buhol, nag-straight naman. Pero, depende pa rin sa brand. Ang magagandang brand ko na na-try sa Philippines na maganda yung Pantene, at saka Rejoice, and then L'Oreal, yan, magaganda. Yung Sunsilk kasi malabnaw, yun. So, nagsasabi talaga ng mga To be fair, sa ibang brand, kasi clear lang tayo ng clear. Okay lang sana kung nagbibigay sila, di ba? Kung nag-i-sponsor sila. So, yun. Game. That's clear. And then, GA, buhok. Gabuhok. So, kinontinue naman niya yung reference niya na gabuhok. And then, gumaling magkabisa. Kumbaga, ine-angle ni GL na gumaling na siya. And then, yung paggaling niya, katumbas ng 1 taon, katumbas ng 7-year ni Sayad. So, 1:7. Sabi pa niya, ito maganda. Kung magtatanggal ka ng kalawang, wala sayong matitira. Ganda nun, men. Ibig sabihin, buong pagkatao mo, wala ka, kalawang ka, diba? Kaya maganda yun, men. Gusto ko yun. Tsaka, time travel, siya doon, no? Ang ganda ng kwento niya doon, no? Nung galing siya sa future.
Tapos minamanipulate lang daw siya. Agent siya na may factory defect. Ganda rin yun. Maganda rin yun, men. Nagustuhan ko yun. Bago yun sa pandinig ko, ganda yun. And then, yung pagmamanipulate sa kanya, tinalo ang All Gods. Ang ganda rin nun kasi pinagsama-sama niya sila Looney sa isang battle. Nagano siya na nag-imagine siya, di ba? Ang lawak ng imahinasyon niya. Tapos, siya yung nanalo dun sa ginawa niyang story. Ganda rin nun. Kumbaga, mataas yung pangarap mo, tuparin mo, di ba? Gumawa ka ng way para matupad lahat ng pangarap mo. Maganda yan, GL. Maganda yung influence ni GL, actually. And then, walang datihan o baguhan, kailangan lahat nilalabanan, di ba? Ito yung ma-appreciate ko yung ganitong mga klase ng tao. Kumbaga, katulad ko, wala akong pinipiling i-review kasi sabi ko nga din kay Boss Tikas na kailangan lahat i-review natin. Yung bago, sa luma, tsaka yung mga dadating pa. Kailangan maging pantay-pantay tayo sa pag-review ng laban. Hindi porket sikat sila lang yung review natin, di ba? Gusto ko pa rin may matuto at matutunan sa mga bago at sa mga dadating pa. Gusto kong makita yung pagkakaiba-iba nila, pagkaiba-iba ng level, di ba, ng artistry, di ba? And then, ayun, maganda yun. Kaya magandang life lesson yun na walang datihan, walang baguhan, lahat. Pantay-pantay, lahat lalabanan. And then, sinabi niya rin na si GL experience akong panoorin, diba? At, syempre, kapag na-experience mo ang isang bagay, wala na yung katumbas, diba? Halimbawa, yung ticket, 750, may presyo. Pumasok ka, nasiyahan ka, nagustuhan mo yung laban. After mong manood, hindi na yun katumbas ulit ng 750. Depende sa ginawa ng artist. Anong value nun sa'yo, diba? Priceless na yun. Kung priceless, kung maganda yung na-experience mo. Excuse me. Kung maganda yung na-experience mo, edi solid, edi wow, edi congrats, diba? Pero kung hindi ka nasayahan, na-disappoint ka sa laban, edi talo, nga. So, yun. Diba? And then, anime reference. Sana nga, hindi na siya nag-anime reference. Okay na yung, yung sa All Gods. Sana yun na yung in-ending niya. So, anyway, ang panalo sa akin ay si GL. Doon sana yung round 3, may laban sana si Sayad. Pero, nasayangan ako doon sa mga ilang parts na nilaro, inikot-ikot niya lang yung mga salita na you can do better, man. Diba? Ano pa? Practice pa ng sulat. Okay pa yan, filter lang ng konti. Tsaka, kung magbiblical ka, kailangan mong basahin yung Bible. Kasi, kung magre-rely ka lang sa pangalan, walang impact yun. Kailangan mong suriin hindi lang yung pangalan, kailangan mong suriin yung pangyayari, yung panahon sa Bible, bakit nangyari yun. Tsaka, doon mo siya tirahin. Kasi, pagka nag-reference ka lang ng pangalan, sikat yung Moises. Pero anong ginawa ni Moises? Diba? Walang dating, walang sense, 'di ba? So 'yun, kung magre-reference kayo ng Jesus, 'di ba? Common yung kay Jesus, 'di ba? Na sinagip niya yung mga tao through sa buhay niya, inalay niya yung buhay niya para masagip tayo sa kasalanan. So, ayun, 'di ba? Gandahan natin yung yung pagre-research natin at gandahan natin yung pagde-deliver. Kasi pag hindi natin dineliver na maayos, kung gagamit ka ng Bible, nagmak ka, tapos maraming mga Christian kang audience, makakasakit ka ng damdamin ng iba. So, kung si GL, nagbanggit siya ng Jesus porket Jesus long hair. I think, hindi naman palaging long hair si Jesus eh. Umaaba lang yung buhok niya nung kinulong na siya sa naging prisoner na siya nung papatayin na siya, may papako na siya. Pero yung sa ibang part ng buhay niya, hindi siya long hair, 'di ba? So, 'yun. Hindi porket long hair long hair ka Jesus na ipo-portray mo. Bakit hindi ka mag-portray na sino pa ba ibang long hair?
na lalaki. Samson, 'di ba? Kung magbibiblical ka, gumamit ka na ng malakas. Samson, 'di ba? Si Samson, yan talaga ang malakas sa Biblia. Pinakamalakas na lalaki sa Bible yan, Samson. At yung buhok niya, pag pinutol mo, wala ka ng lakas. Kasi may panata yung buhok niya eh. Tingnan nyo, basahin nyo. Kung magre-reference kayo ng long hair na lalaki, Samson gamitin nyo. Yan. Diba? Nakakain na tips kayo, madam. So, ayun. Mga ka-homie, mga homeboy, kita-kita tayo ulit sa susunod na Battle Hatol. Dito lang yan sa Marikita X Tikas. Siyempre, papayuhan ko kayo sa mga stock knowledge ko. Yan. Salamat sa panonood. Salamat sa pagre-request. Tag nyo na lang kami kung may request kayo. Pwede nyo rin i-post sa Facebook namin. Pwede rin kayo mag-comment doon. Pwede nyo rin kami i-follow. Mag-subscribe na kayo para malaman nyo kapag may bago kaming post na yun. Thank you so much. At sobrang na-appreciate ko yung pagtangkilik nyo sa amin ni Boss Tikas. At ano pa ba? Shout out Marikita Merch. At kung meron kayong natutunan sa Battle Hatol na to, leave na kayo ng likes. Thank you. Good night.